Bohol, Cebu. Isang lugar na akala mo chill lang, pero pag nandito ka na, marirealize mong ibang level ang adventure na naghihintay sa'yo. Hindi ito yung tipong pupunta ka lang para mag-relax sa beach. Dahil dito, susubukan talaga ang lakas ng katawan mo at tibay ng loob mo. Grabe ang experience namin talaga. Nag-start nga kami dito sa zipline dahil may option na maglakad ng 20 to 40 minutes. Pero ang pinili namin ay zipline dahil alam naming mahigit 3 oras ang canyoneering at gusto naming isave ang energy namin sa halagang 600 pesos. Sulit na agad yung experience mo habang nakaharness at nakatayo sa taas. Ramdam mo yung kaba at excitement. Pagbitaw ba lang, biglang bibilis ang mundo habang lumilipad ka sa ibabaw ng kanyon. At doon pa lang, alam mo nang hindi ito magiging simpleng adventure. Pagkatapos ng zipline, nagsimula na ang canyoneering. Mahaba ang lakad, dumaan kami sa mga cave dive, tumawid ng mga ilog at nagnavigate ng mga batong madudulas. Grabe, kailangan mo maging alerto sa bawat hakbang dahil hindi biro ang terrain. May mga cliff jumps na mula 3 meters hanggang 10 meters. Pinili ko lang yung 3 meters na kaya ko. Kasi alam ko na hindi kailangan patunayan ng sarili sa taas ng talon. O, di ba nagdahilan pa si Inday? Si Andrew naman ginawa niya lahat. Siyempre, walang atrasan. Habang pinapanood ko siya tumalon, ramdam ko yung adrenaline kahit hindi ako yung nasa taas. Grabe. Dito, na-realize ko ang canyoneering hindi tungkol sa pagiging pinakamalakas o pinakamatapang. Mas tungkol siya sa pagiging honest sa sarili mo kung ano ang kaya mo. Minsan, yung maliit na jump ang nagbibigay ng pinakamalaking confidence. Habang tumatagal yung trail, mas nararamdaman ko yung pagod sa katawan ko. Mas mga slide na kailangan mong kontrolin ang galaw mo. May mga tawid ilog na kailangan mong mag-balance habang malakas ang agos. At may mga rules na kailangan talagang sundin para manatiling safe ang lahat. Very exciting at very challenging ang na-experience na ito, lalo na dahil hindi kami ganun ka-ready. Hindi mo marirealize na kailangan mo ng lakas ng katawan at lakas ng loob para malampasan ang bawat liko ng canyon. Pero sa bawat challenge, may kapalit na saya at fulfillment. Sa gitna ng adventure, huminto kami sa isang mini grocery store. Maliit lang siya pero puno ng kwento. Doon kami bumili ng beer, Filipino snack at pangmerienda habang nagpapahinga. Simple lang yung moment na yun, pero sobrang sarap ng pakiramdam na umupo sandali matapos ang ilang oras na lakad at talon. Habang nagpapahinga kami, nagkwento si ate na dati raw itong lugar ay sobrang nasira noong 2021 dahil sa bagyong Odette. Binaha, wash out, halos lahat at nagsimula ulit sila sa zero. Habang nakikinig ako, parang mas naging meaningful yung experience. Hindi lang pala adventure ang binabayaran mo dito. Sinusuportahan mo rin yung komunidad na bumangon mula sa matinding pagsubok. Dito ko gustong bigyan ng spotlight si Ate Fanny. Shout out to you, ate, ang aming tour guide. Simula umpisa hanggang dulo, sobrang asikaso niya. Hindi lang siya nagturo ng daan, siya yung nagbabantay sa safety namin, nagbigay ng instruction at nag-encourage kapag kinakabahan na kami. Ramdam mo talaga na mahal niya ang ginagawa niya. Honestly, sobrang worth it yung binayad namin sa tour dahil sa level ng alaga na nakuha namin. Hindi mo mararamdaman na customer ka lang, parang may ate kang nag-guide sa buong journey. Habang papalapit na kami dito sa dulo, napansin ko lahat kami ay pagod na. Pero ayaw pa naming matapos ang adventure. Kasi may mga tawanan, yung mga sigawan, at yung mga feeling na sama-sama kayong nagtagumpay sa isang mahirap na activity. Yun yung mga moment na hindi mo makukuha sa simpleng travel lang. Kung may isang bagay akong natutunan dito, yun ay hindi mo kailangang maging fearless para sumubok ng adventure. Kailangan mo lang maging present sa bawat moment, respetuhin ang limit mo, at magtiwala sa mga taong kasama mo. At habang papalayo kami sa canyon, dala namin hindi lang yung videos, photos, kundi yung kwento ng lugar ng mga taong bumangon mula sa bagyo. At ng isang araw na punong-puno ng adrenaline at saya. Muwal-buwal, isang paalala na minsan kailangan mong tumalon para maramdaman na buhay ka. Very exciting at very challenging ang canyoneering. Lalo na kung hindi ka physically ready. Pero sa bawat slide, jump at tawid ilog, may kasamang saya at fulfillment. Pagdating sa dulo, pagod ang katawan pero sobrang gaan ng pakiramdam. Muwal-buwal isn't just a destination. Isa siyang paalala na minsan kailangan mong sumabay sa agos para maramdaman mo ang tunay na adventure. Papunta ka or pupunta ka? Thank you for watching!